tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News. Mga kontra sa martial law sa Mindanao, tinawag ni Pangulong Duterte na bobo. 13 sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi, naiuwi na sa Taguig, mga bandila sa mga ahensya ng gobyerno, naka-half-mast. Justice Secretary Aguirre, hindi magpa-public apology sa mga dinawit niya sa Marawi siege. Dashcams at cellphones, pwede pa rin sa mga sasakyan. Mahigit 40 pares ng pantalon nanakaw sa isang department store. 4 na kababaiang sospek sa pagnanakaw nasa pool ng CCTV. Programang highly recommended sa panlasang Pinoy, panibagong aabangan sa DZRH News Television. Sino-sino ang mga artista na ginagamit ang kanilang popularidad para makatulong sa kapwa? Kakaibang portable projector na imbento. Kauna-unahang head transplant, isa sa gawa ngayong taon. Beerman, itinabla ang serye laban sa Star Hot Shots. Pinay singer na si Sara Suzette Namba, tinanghal na runner-up sa The Voice Bulgaria. Ann Curtis at Vice Ganda, nagsigawan sa dressing room. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Mga kontra sa martial law, tinawag na bobo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi napigilan ni Pangulo Rodrigo Duterte ang pagkakapikon sa mga nagsasabing hindi dapat magdeklara o nagdeklara ng martial law sa Mindanao. At tinawag pa niya itong o yung mga nagsasabi na bobo kung ano ang iba pang mga banat ng Pangulo sa mga anti-martial law. Alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Tinawag ni Pangulong Duterte na bobo ang mga kumukontra sa batas militar sa Mindanao. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagdalaw sa 4th Infantry Division ng Army sa Cagayan de Oro City. Giit ni Duterte, mahalagang ideklara ang martial law para makontrol at malimitahan ang gulo sa rehiyon. Paliwanag pa ng Pangulo, hindi maaring Marawi lang ang isailalim sa martial law dahil tatakbo sa mga kalapit na probinsya ang mga terorista. Hindi ang Pilipinas ayaw kasi medyo complacent. Pero sila sa military pati police, ni-warningan na ako na it has become critical in Mindanao. Alam mo kung hindi talaga bobo yung mga opositor. You know, you have to declare martial law in the entire Mindanao. Kasi wala ito, we are not separated by waters. And they can always seek refuge because apparently ang dito karamihan wala namang Kristiyanos, all Moro from Mindanao.
Samantala, ngayon ang simula ng oral argument sa mga petisyon kontra sa idineklarang martial law sa Mindanao. Pero sabi ni Kabayan Party List Representative Harry Roque, may tuturing ng moot and academic ang gagawin ng korte dahil nagkasundo na ang dalawang kapulungan na suportahan ang proklamasyon. Ayon sa kinatawan, nanganganib na mauwi sa constitutional crisis ang usapin kapag kinonsidera ng Supreme Court ang petisyong humiling na mag-convene ang dalawang kapulungan ng joint session para reviewin ang martial law declaration. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Iligan City susunod na sa Marawi. Isinailalim na sa full alert ang AFP at PNP sa Iligan City matapos makatanggap ng impormasyon ang mga militar na plano ng Maute Group na lusubin ang Iligan City sa tabi lang po ng Marawi. Kung anong paghahanda ang ginagawa o ginawa ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng lungsod o sa lungsod, alamin natin yan sa report ni RH09 sa Nicasulia. Pinangangambahang lusubin din ang kilabot na grupong Maute ang Iligan City. Dahil dito naka-full alert ang AFP at PNP sa posibleng spillover sa iligan ng bakbakan sa Marawi. Partikular na nagkumpulan ng mga sundalo at pulis sa Barangay Suarez na itinuturing na entry point sa iligan na 35 kilometro lang ang layo sa Marawi. Kaugnay nito ay tinaas din ang red alert sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City batay sa impormasyong may magtatangkang itakas ang nakakulong na ama ng magkapatid na Maute kasama ang 3 pang terorista. Tiniyak naman ni BJMP Director Serafin Barreto na sapat ang kanilang pwersa para pigilin ang anumang pagtatangkang itakas ang sinumang preso sa Camp Bagong Diwa. Bukod sa patriarch ng teroristang grupo, kasama din sa nakakulong ang second wife ni Kamayora Maute na si Kongan Alfonso Baluag at anak na si Nor Jana Baluag at manugang na si Benzarali Tingaw. Para sa MBC Network News, RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Isang nakakalungkot na balita. Naging emosyonal ang mga kaanak ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi nang maiuwi ang mga labi nito sa Taguig City. Kung ano ang mga parangal na tinanggap ng mga magigiting na sundalo, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Bumaha ang emosyon sa headquarters ng Philippine Marines sa Fort Bonifacio, Taguig. Ito'y nang dumating sa Acero Hall ng Marine Corps Barracks ang kabaong ng mga tropang namatay sa bakbakan sa Marawi. Bukod sa paglalagay ng watawat sa half-mast, sinalubong din ng tradisyonal na taps ang mga tinaguriang bayani ng Marawi. Ang 13 Marines na killed in action ay kabilang sa 58 sundalong namatay sa mainitang mga bakbakan sa Marawi. Idineklara kahapon ng AFP ang Day of Silence and Prayer bilang respeto at pagsaludo sa mga sundalong nagbuwis ng buhay alang-alang sa kapayapaan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Paghihimasok ng US sa Marawi, paiimbestigahan daw ng Kamara. Magbabalita tungkol dyan si RH14 Let Narciso Abinales. Gustong ungkatin ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate ang tunay na papel ng Amerika sa operasyon sa Marawi City. Ito'y makaraang itanggi ni Pangulong Duterte na alam niya ang partisipasyon ng puwersa ng Amerika at hindi siya humihingi ng anumang tulong sa Estados Unidos. Ayon kay Zarate, nakaalarma ito na hindi alam ng Commander-in-Chief humingi ng tulong ang kanyang mga opisyal sa bansang binabanatan ng Presidente. Maghahain ng resolusyon ng Kongresista para investigahan ng Kamara ang bagay na ito. Kaugnay nito, nanawagan naman si Zarate kay Pangulong Duterte na palitan ang mga miyembro ng gabinete nito na pro-US gaya ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Inilulubugan niya ng nasabing mga opisyal ang Pilipinas sa pagmamaniobra ng Amerika sa halip na pinalalaya ang bansa sa dikta ng mga dayuhan. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita.
Secretary Vitaliano Aguirre hindi magpa-public apology. Nanindigan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi siya magpa-public apology sa mga senador na nadawit niya sa Marawi siege. Kung bakit nagmamatigas sa kalihim at kung ano ang depensa nito sa pagbibitaw ng mga akusasyon, alamin natin sa report ni Arisha 44, Viandacles. Nanindigan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi siya magpa-public apology para sa bintang na may kinalaman sa Marawi siege sina Senator Antonio Trillanes IV at Senator Bam Aquino at ilan pang taga-oposisyon. Ayon kay Aguirre, wala siyang dapat ihingi ng paumanhin dahil ginagawa niya lamang umano ang kanyang trabaho. Sinabi ni Aguirre kamakailan na bago ang pag-atake ng Maute ay nagtungo pa sa Marawi ang mga opisyal at nakipagpulong sa political clans ng Alonto at Lukman. Pero agad na kumambyo si Aguirre at iginiit na misquoted siya ng media sa kabila ng ipinapakita niyang litrato na pruweba umano sa kanyang natanggap na report. Para sa MBC Network News, Orange 44, Viandacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po isang babala sa mga motorista. Bagamat pwede pa rin ang mga dashcam at cellphone sa mga harapan ng mga sasakyan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagtitext at pagbasa ng text. Kung ano pa ang mga bawal sa bagong rules and regulations na ilabas ng Department of Transportation. Alamin natin sa report ni Arisha 48, Sheila Idubas. Pwede pa rin ang mga dashcam at cellphone sa mga sasakyan basta't ilalagay sa itinakdang safe zone ng Department of Transportation. Batay sa bagong bersyon ng Anti-Distracted Driving Act o ADA, maaring maglagay ng kahit anong gamit kahit cellphone sa harapan ng sasakyan basta't hindi lalakpas sa 4 na pulgada ang taas. Habang ang dashcam naman ay maaari pa ring ilagay basta't nasa likod lang ng rear view mirror ng sasakyan at hindi sa gabal sa line of sight. Nilinaw rin ng DOTR na bawal pa rin ang pagtawag at pagtanggap ng tawag, mag-text at bumasa ng text kahit nakatigil ang sasakyan at nakastop ang signal ng traffic lights. Maaari lang ang emergency calls kapag may sakuna, krimen, sunog o mga kahalintulad na insidente. Ang paggamit naman ng mga gadget na merong navigation apps gaya ng Waze o Google Maps ay pinapayagan basta't gagamitin ito bago magmaneho. Ang mga mahuhuling lalabag dito ay magbabayad ng mga karampatang parusa. First offense ay 5,000 pesos, second offense ay 10,000 pesos, third offense 15,000 pesos at 3 buwang suspensyon ng driver's license. Fourth offense naman ay 20,000 pesos at mawawala ng bisa ang driver's license. Epektibo ang ADA 15 araw matapos itong isapubliko sa pamamagitan ng mga pahayagan at iba pang media platforms. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga motoristang gaya ko. May big time rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong araw kung magkano ang matitipid at kung ano-ano ang mga oil companies na magbababa ng presyo ng langis. Alamin po natin yan sa report ni Rich 09, Sunny Casulia. Magpapatupad ng maganda-gandang price rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Mababawasan ng 80 centimos ang presyo ng bawat litro ng gasolina, 90 centavos per liter sa diesel at piso at 10 centimos kada litro sa kerosene. Epektibo ang price rollback ng Shell, Petron, Pinex, PTT at Eastern Petroleum alas 6 ng umaga. Bagamat walang ipatutupad na tapyas sa presyo ng kerosene ang Eastern, PTT at Pinex. Alas 12:01 na madaling araw naman ang implementasyon ng rollback ng Sea Oil at Flying Bee. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Pinay singer tanggal na sa The Voice Bulgaria. Pinay singer na si Sara Zuzeta Namba tinanghal na runner-up sa The Voice Bulgaria. Magbabalita si RH43 si Rocky.
Itinanghal na first runner-up sa ginanap na The Voice Bulgaria ang Pinay singer na si Sara Suzette Namba. Tulad ng dati, ipinarinig na naman ni Sara ang kanyang powerful na boses ng kantay nito ang matataas na awiting All By Myself at I Have Nothing sa finals na nasabing reality singing search. Kitang-kita naman sa mukha ng kanyang coach ang pagka-proud lalo na sa tuwing bibirit ng mataas na nota si Sara. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Maging mapagmatsyag sa inyong binabantayang negosyo. Ito'y upang maiwasan kayo ay manakawan. Kaya naman, tandaan po ninyo ang mga mukha ng mga suspect na ipakikita namin sa aming trending news upang masukol at matigil na rin sila sa kanilang masamang gawain. Ano ang kanilang ginagawa o kanilang ginawa at ano ang kanilang nakuha? Panoorin mabuti sa report ni RH44 Vian Douglas. Huling-huli sa CCTV camera ang 4 na kababaihang ito na nagsha-shoplift o nagnanakaw sa isang department store sa Cebu City. Makikita sa CCTV footage na tila ba nagsisilbing lookout at tagamando ang babaeng naka-blouse na pink sa 3 pang kasamahan nito na sila namang bahala sa pagnanakaw ng mga damit sa naturang department store. Makikita rin sa footage kung paanong isinuksok sa blouse ng mga suspect ang mga damit na kanilang nakukulimbat upang itago sa mga sales lady at iba pang customer. Saka dali-daling saglit na lalabas ng department store upang tila itakas na ang ilan sa kanilang mga nakuha. Makikita rin sa isa pang bahagi ng video ang taktika ng babaeng naka-pink na blouse na kausapin ang isang sales lady upang tuluyang makuha nito ang kanyang atensyon. At mas makagalaw ng malaya ang 3 pa nitong kasamahan na abala naman sa pagkuha pa ng mga damit na nanakawin. Sa huli, matagumpay na naitakbo ng mga kawatan ang 43 pares ng pantalon at sa kasalukuyan ay patuloy pang pinaghahanap ang 4 na kababaihang suspect sa nasabing pagnanakaw. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Douglas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, 5 lalaki ligtas. Nasagip ng militar ang 5 kalalakihan na 2 oras nang lumalangoy sa Agus River para takasan ang rebelde sa Marawi. Kung ano pinagdaanan ng mga ito at kung paano sila nailigtas ng mga militar. Alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nasagip ng militar ang 5 lalaking 2 oras na nilangoy ang Agus River para lang makalabas sa Marawi at mailigtas ang buhay. Kinilala ang lumangoy na sina Rolly Ruiz, 37 years old, Emerillo Ruiz, 63 years old, Arnold Saropio, 23 years old, Ray Saropio, 25 years old at Apolinario Calunsod, 58 years old. Mga Kristiyano na furniture makers sa Marawi City. Lumangoy ang 5 mula sa Barangay Lilod at nakita sila ng mga sundalo sa Barangay Rorog o may 2 oras nang lumalangoy. Kwento ng mga biktima, 18 silang magkakasama at lumangoy sa Agus River pero 5 lang ang nakaligtas matapos silang pagbabarili ng mga terorista habang ang ilan naman ay hindi kinaya ang matagalang paglangoy at nalunod. Napag-alaman sa kanila na dinukot ng mga armadong kalalakihan ang kanilang amo na si Michael Gani na isang Maranao habang nanawagan din sila na iligtas ang isa nilang kasamahan na si Jawari Dimaporo, 19 years old. Mula umano ng sumiklabang gera ay itinago sila ng kanilang amo pero sinikap nilang tumakas dahil pinapasok na ng Maute ang lugar na kanilang pinagtataguan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Hoy, may bagong programa na naman po kayong aabangan. Ito po ang programang
Tineaser ko pa, sinabi ko na rin. Ito ang programang highly recommended para sa mga Pinoy na siguradong papatok at pasok sa inyong mga panlasa at, syempre, bulsa. Ano ang programang ito? Alamin natin ang Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Isang panibagong programa ang muling aabangan sa DZRH News Television na magpapakilala sa mga bagong discoveries sa teknolohiya, mga lugar na magandang puntahan para sa inyong lakwatsa, kainan dapat ninyong subukan at marami pang iba. Dadalhin tayo ng HR o Highly Recommended kasama si Vian Dacles sa inyong mga highly recommended services, products, foods and places within and beyond the metro. Sa HR, malalaman din natin ang mga highly recommended sa inyong panlasa at bulsa. Panoorin ang panibago ninyong aabangang programa sa DZRH News Television, What's This? Planuhin na ang inyong mga lakad o kaya'y kakainin o bibilhin. Saan man, anuman at kailan naman ito naisin. Ililista ko ang lahat ng mga highly recommended ninyo at ng mga netizen. Lahat ng yan pupuntahan at susubukan natin to see if it really deserves a highly recommended mod. Kaya naman, samahan niyo ako sa ating highly recommended na lakad. Malapit na! Abangan ang HR Highly Recommended kasama si Vian Dacles dito lamang sa DZRH News Television. Malapit na! Malapit na! At yan ang ating good news para sa MBC Network News. Ako naman, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ang idolo nyo ba ay matulungin? Marami sa atin ang merong iniidolong artista, pero maganda ba ang ihemplo ang inyong mga tinitingalang celebrities? Nitong mga nakaraang araw, umani ng papuri sa social media ang aktres na si Angel Locsin matapos itong maispata na nagbibigay ng tulong sa mga tao sa Marawi City. Pero alam nyo ba kung sino-sino pa ang mga artistang ginamit ang kanilang popularidad para makatulong sa kapwa? Alamin natin yan sa Good News Report, Alam Ba News Report ni RH 49, Rita Salonga. Nakita kamakailan ng aktres na si Angel Locsin sa Marawi kung saan di umano'y nag-volunteer na magbigay ng agarang tulong sa mga residenteng napapagitnaan pa ng giyera sa pagitan ng tropa ng militar at ng Maute Group. Marami ang humanga sa dalaga sa kanyang ginawa, ngunit kaakibat ng mga papuring natanggap nito, may ilan naman na kinutya pa ang pagpunta ng aktres sa nasabing lugar. Di umano'y ginagamit daw ito ng dalaga para mapag-usapan, lalo na at malapit nang ipalabas ang bagong teleserye nito sa Kapamilya Network na Lalo na Sangre. Ipinagtanggol si Angel ng mga taong malapit sa kanya, pati na ang mga fans nito. Ayon sa post ng napapabalitang boyfriend ng aktres na si Neil Arce, ilang araw nang nasa Marawi si Angel nang may makakitang media sa kanya. Ni hindi nga raw ito nagsabi sa kanyang mga malalapit na kaibigan na ito'y tutungo sa nasabing conflicted area o nagpasabi sa gobyerno para humingi ng proteksyon. Isa lang si Angel sa mga celebrities na tila ginagamit nila ang kanilang popularidad para makatulong sa mga taong nangangailangan. Alamin nga natin kung sino-sino pa ang mga ito. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga mahilig manood ng mga movies. Mahilig ka bang manood ng mga movie pero naliliitan ka sa screen ng inyong cellphone? Gusto mo bang ma-share sa inyong mga kamag-anak ang bagong-bagong movie na iyong na-download?
Pero, Ariel, pero hindi mo alam kung paano i-share. Pero pues, Ariel, worry no more ha? Dahil naimbento na ang Lumi Ultra Portable Projector. Kung ano ba, Ariel, ang kaibahan nito sa ibang projector? Alamin natin sa report ni RH44, Bien Dacles. Do you love to watch movies in the theater? Why not watch at the comfort of your home? Introducing the Lumi Full HD Ultra Handheld Projector. Ito ang maliit at portable projector na ginagawang isang full-blown home theater ang iyong living room. Nakakagulat, diba? Mas magugulat ka dahil maaaring umabot ng 220 inches na theater screen ang iyong wall o kaya'y ceiling ng iyong bahay para sa mas nakaka-enjoy na panonood. It is a complete home entertainment system that connects to all your devices at napakaliit na kasyang-kasya sa iyong bag. Ngunit hindi mo lamang ito pang movies dahil pwede rin ito sa iyong paboritong laro at maging sa business presentation. Kaya naman amaze your friends, family, and colleagues sa pamagitan ng Lumi Ultra Portable Projector. At yan ang ating Newscavery, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Nakatakdang isagawa ang kauna-unahang head transplant na pamumunuan ng isang Italian neurosurgeon na si Sergio Canavero. Mahigit 3 taong pinagandaan ni Dr. Canavero ang delikado at sensitibong operasyon na isasagawa kay Valery Spiridonov, isang Russian na may iniindang spinal muscular atrophy. Ilalagay ang ulo ni Spiridonov sa isang cooling area hanggang sa umabot sa negative 15 degrees Celsius o 5 Fahrenheit bago tanggalin at idikit sa katawan ng isang brain-dead person. Inaasahang tatagal ng 36 na oras ang operasyon na nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos, kung saan magtutulong-tulong ang mahigit 100 doktor at mga nurse. Samantala, umaani ngayon ang batikos mula sa mga wildlife conservationist groups ang walang awang pagpapakain ng zoo owner sa isang buhay na donkey sa mga tigre sa Yancheng Safari Park. Nakuhanan ng video ang pagtapon ng ilang kalalakihan sa walang kalaban-laban na donkey sa loob ng kulungan ng mga tigre na agad namang sumunggab dito hanggang sa tuluyan itong mapatay. Sinubukan pa ng donkey naman laban sa mga tigre na umabot pa umano ng halos kalahating oras bago tuluyan itong mawalan ng malay. Marami ang nagalit sa pamunuan ng zoo dahil maaari naman daw umanong patayin muna ang donkey bago ihulog sa kulungan ng mga tigre para hindi na ito naghirap pa. Bukod dito, hindi rin umano kaaya-aya na makita ng mga bumibisita sa zoo, partikular ang mga bata, ang walang awang pagpira-piraso ng mga tigre sa katawan ng donkey. Ayon sa report, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mga shareholders ng zoo dahil sa mababang financial returns. Napag-usapan umano ng pamunuan na ibenta na lang ang ibang mga hayop sa zoo habang ilan naman ay ipakain na lang sa mga malalaking hayop gaya ng tigre para makatipid sa gastusin sa pagkain. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Depensa ang naging susi para sa San Miguel Beermen para maipantay sa 1-1 ang semi-final series nila laban sa Star Hotshots sa PBA Commissioner's Cup at makuha ang Game 2 sa final score na 77-76. 3 puntos lang ang naiambag ni Arvin Santos pero ito na ang naging pinaka-importanting 3 points na inambag niya dahil binigyan nito ang sapat na lead ng San Miguel para kumapit sa panalo. Naging malaki ang ambag ni San Miguel Import Charles Road na nakatala ng double-double sa 21 points at 10 rebounds habang kumagat naman sa 3-point line sina Chris Ross at Marshall Lassiter na nag-combine para sa 5 3-pointers. Samantala, si Ricardo Ratcliffe naman ang leading scorer ng Star Hotshots na may 25 points pero hindi nakapagbigay ng puntos si Paul Lee na tinapos ang laro na may 3 points lang.
At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Gaano kaya katotoo ang balitang nagkaroon ng shouting match sa pagitan ni Ann Curtis at Vice Ganda sa backstage ng It's Showtime? Ayon sa balita, matatapos na ang nasabing noontime variety show na magkasigawan ang dalawa dahil nasagi ni Ann ang inumin ni Vice kung saan natapunan ang komedyante. Ayon pa sa kwento, umano'y umiinom ng bottle drink si Vice kung saan ipinatong niya ito sa bandang side ng table, ngunit nasagi ito ng laylayan ng skirt ni Ann dahilan upang matapon ito sa damit at sapatos ni Vice. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang iyan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Alright mga kababayan, update muna tayo kung ano po nangyayari sa Marawi Siege ngayon. Alamin natin ang pinaka-latest, pinakabagong balita mula kay 24, Edmar Estabilio. Edmar, kumusta na dyan? Pinakahuli dito, mayroong 5 pang lalaki. Itong nadagdag sa nasagip ng militar ngayon lamang, Dennis, mga taga Maranding, Lala. Ito sa barangay ito, no? Maranding, Lala at natagpuan ito sa barangay Bangulo na ngayon nilalapatan ng lunas dito sa Provincial Health Office ng Lanao del Sur. At kanina, Dennis, meron pang kaninang umaga, ay kagabi, Dennis, pero kaninang umaga lang naibigay yung na ipinirsinta dito sa may hospital, ano? Yung 5 pang lalaki na nasagip din, nakabilang dun sa 18 umanong tumalon mula dun sa ilog. Sa ilog, ito yung Agus River, Dennis, ano? Dahil nga dun sa tinakasan nila, yung bakbakan doon dahil hostage na sila ng mga yung pinapasok ba yung bahay nila ng mga Maute Group. Kung kaya't napilitan silang tumalon doon sa Agus River hanggang sa makarating sila sa barangay Rurog at nasagip sila ng militar. 2 oras silang nilangoy yung Agus River, ano? At habang nilalangoy daw nila, pinapuputukan sila ng mga armadong grupo. At ang pinakahuling report, merong 5 sibilyan na nasawi, na pinatay ng Maute at meron pa silang hawak-hawak na ngayon na 8 hostage. 8 hostage na civilian. Okay. At kabilang na dyan yung kanina, yung nasagip na nire-report ko, Dennis. So, ang pinaka-latest dito, kaninang umaga, maaga yung airstrike ng militar. Maaga pa lang, bago sumikat ang araw, meron na kami narinig na putok. Pero hanggang sa sumikat ang araw, makikita mo yung mga nagliliparang mga aircraft ng Philippine Air Force, Philippine Air Force. At nagtuloy-tuloy yan hanggang tanghali at kasunod niyan yung sunod-sunod na putok namin narinig. At kami pa rin nagtatago dito sa isang lugar dito sa Marawi City na hindi na pwedeng banggitin dahil pa rin sa kaligtasan. At ngayon natigil na yung putukan pero minsan-minsan, Dennis, meron kang maririnig na putok ng malalakas na putok ng baril tulad dun sa Warzone, itong Marawi City. Okay, Edmar, linawin ko lang, yung 5 nasagip, ito yung lumangoy, at kumbaga tumalon sa dagat para makaligtas sa Maute, pero iba pa rin yung 5 na pulis na nasagip din ng mga militar. Hindi ito pulis din, civilian din ito. Civilian din itong 5 na hihuli. Itong binanggit kong una, yung 5, civilian ito. Mga civilian yun. Ano yung naipit na mga pulis sa gera? Merong 5 binabanggit sa report ng AFP, PNP. Meron pang 5 naiipit sa gera pero hindi pa nila alam kung ano yung kanilang kondisyon ngayon. Dahil yan ang report ni ano ko lang yung pangalan dahil sa listahan ko, Dennis. At ang binabanggit kasi, Dennis, kahapon ay may nakatakas na isang pulis, isang pulis doon sa 6. Kung kaya't nakuha nila impormasyon, 5 pulis ito na naipit sa bakbakan doon sa tropa ng Maute at militar, At sabi ni Sindak, ito si Sindak, siya yung Autonomous Region and Muslim Mindanao Director, si Chief Superintendent Ruben Tudor Sindak, na may isang pulis kasi na nakatakas. Pero hindi sila nakapagbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay dun sa, hindi na sila nagbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay dun sa pulis na nakatakas. Pero sinabi ni Sindak na
hindi nila alam yung kondisyon ng yung 5 pulis pang naipit sa bakbakan. Okay. Pero paminsan-minsan daw nakakausap nila yung 5 pulis sa pamagitan ng telepono. Pero ang sinasabi kasi, tinitipid ng mga pulis yung kanilang baterya ng telepono. At maging yung load, kung kaya maiksi lang daw yung pag-usap nila kung may mga impormasyon sila mga impormasyon na binibigay ng mga pulis na Dennis. So ibig sabihin, yung mga pulis na pinag-uusapan natin nandun pa rin. Kumbaga, in the line of fire. Andun pa rin. Hindi pa malaman kung, pero ligtas naman daw sila, pero hindi pa malaman yung tiyak na kondisyon kung saan sila nagtatago, o kaya paano sila naiipit, kung naiipit sa bakbakan o hindi sila makalabas doon sa area kasi nagkakaroon nga na itong airstrike, Dennis, para naman sa ganun, para sa kanilang kaligtasan. Okay. Edmar, ilinaw ko lang, yung 5 lumangoy ay bahagi ito ba'y bahagi ng 18 na nakatakas sa Maute at paunti na lang sila ng paunti dahil binabaril sila kahit na sila nakasuot na t-shirt na puti at may nakalagay na civilian. Ito ba yon? Yes, sila naman parang pambahay lang. Pero ang kakwento nga nitong na-interview natin kanina sa DZR itong umaga, lumangoy sila, 18 silang, kasi ang kakwento, kinakatok ba yung bahay nila ng mga Maute? Kasi ang boss na ng mga to, tagaw-gawa sila ng furniture. Okay. 18 sila doon sa isang nagtago sila, tinago sila ng isang Maranao na kanilang boss doon sa bahay. Pero mula nung nag-umpisa yung gera. Ngayon natunugan itong mga Maute kasi pinapasok pa kasi mga bahay-bahay, yung mga lahat ng bahay doon pinapasok na, kinakatok na sila. Nung namaramdaman itong 18, ginawa nila, dumaan sila doon sa likod ng bahay and then dumiretso sila doon sa ilog at nagsitalunan doon hanggang sa mahabol siya ng Maute. At yun, pinapuputukan daw sila habang sila lumalangoy. Kung kaya't ang kwento ng isa, ang kwento nitong si Rolly Ruiz na interview kanina, ay yung kanilang kasamahan na nabaril yung isang Maranao. Nabaril sa kamay at saka yung sa binti. Pero yung amo nila, dinukot daw ng Maute. Yung si Michael Gani, Maranao yun. Siya yung boss nila, no? Boss nila yun. Okay. Dinukot. Pero yung kanilang mga kasamahan daw, may mga patay daw sila nakita doon sa lumalangoy. Hindi malaman kung pinamanan doon ng bala o kaya naman nalunod. Yun ang kwento nila, Dennis. Okay. Edmar, last question ko na to. Bakit sila nagsusuot ng kulay puti na t-shirt at naglalagay ng civilian? Pagka ganun ba nakasuot ng t-shirt at nakalagay na civilian, hindi binabaril? Hindi, ganito kasi yan, Dennis. Dito kasi mula doon sa Iligan, kung mapapadaan ka sa mga checkpoint, tapos maglagay ka ng kulay puti. Kung ikaw may sasakyan, maglagay ka ng kulay puti. At nang sa palatandaan na ikaw ay hindi kalaban. Hindi kalaban. Kulay puti na yun, para makita ka ng militar na ikaw ay civilian. So sa militar ito, hindi ito sa Maute? Hindi yan. Hindi sa Maute yan. Hindi yan. Kaya nga nagkaka... Iwinagayway daw nila yung kanilang damit kasi may nakaputi sa kanila, iba naman, ibang kulay. Pero iwinagayway nila yung kulay puti para makita sila ng militar hanggang sa makita nga sila dun sa barangay Rorog, Dennis. Okay, so yung iba ba sa kanila, yung mga nakaligtas sa Edmar, wala bang tama ng baril yung mga yan? Walang sugat? May walang tama ng baril, pero yung mga katawan nila, Dennis, talagang puro gas-gas, ano? Yung tama ng mga bato, kung saan-saan sila tumama. Pero ang dami sugat yung kanilang mga katawan. Talagang, tagtag sila ng sugat sa katawan. Pero hindi tagtag ng tama ng bala, kundi yung sugat lamang sa kung saan-saan sila tumama. Dahil malakas daw yung agos, nilaban nila yung agos. Kasi ang gusto nila, makatakas na lang, di nila malaman kung mabubuhay pa sila. Importante raw, ay makalis sila dun sa lugar. Kahit pa agaw buhay, kung sa madaling salita, Dennis, agaw buhay na sila habang nila nakoy yung Agos River na malakas ng agos. Okay. Maraming salamat, Edmar, at mag-ingat, ha? Yes, Dennis, mula sa Marawi City, yan ang DZRH News. Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Yan ho, ang pinaka-latest mula sa Marawi City, si RH24, Edmar Estabilio. Para sa lagay po ng ating panahon, ano nga ba ang latest sa sama ng panahong binabantayan ng Pag-asa sa Philippine Area of Responsibility? Magdudulot ba ito ng pag-ulan sa ating bansa? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapulungan mula kay Amor Laros. Straight from Panahon TV. Amor? Long weekend is over. Back to work and back to school na ang karamihan sa atin ngayon. Para sa mga afternoon shift, ano kayang outfit ang babagay sa lagay ng ating panahon ngayong araw? Ito ang forecast ng Pag-asa.
Improving weather condition ang mararanasan sa buong Luzon kung saan ang temperatura nasa pagitan ng 22 to 36 degrees Celsius. Maliban na lang sa Baguio kung saan malamig-lamig pa rin ang panahon. Aabot ang temperature sa 17 to 25 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Visayas. Fair weather today. Medyo mainit nga ang panahon dahil inaasahan ng temperatura papalo po yan ng 33 degrees Celsius. Sa mga magbabalik eskwela ngayon, magdala ng payong panlaban sa init at posibleng pag-ulan sa latter part of the day. Dito naman sa Mindanao, magpapakita si Haring Araw. May chances lamang ng isolated rain showers or thunderstorms, kaya mag-monitor pa rin ang advisories ng Pag-asa. Samantala, may lakad ka ba bukas o sa susunod na araw? Para matulungan ka sa pagpaplano ng activities, ito ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Magpapatuloy ang magandang panahon sa Metro Manila, kaya mga mommies, tamang-tama para sa mga labada. Pero ipasok na ang mga damit sa hapon o gabi para makasigurong hindi maaabutan ng possible thunderstorms. Sa Queen City of the South, Cebu, fair weather din mula bukas hanggang sa Biyernes. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. And lastly, kung nakapagpabook na ng flight going to Davao, makakapag-enjoy ka naman dahil generally good weather naman ang nag-iintay sa'yo bukas hanggang sa Friday. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Okay, ewan ko kung good news o bad news to. Golden State Warriors daw po ay score nila is 129. Nasa game 5 pa rin tayo ha. At Cavaliers naman ay 120. So difference of champion na yung Warriors. Tingnan mo. Sino nalo? Sino nalo sa pustahan? Sino walang tanghalian? At sino madadagdagan ng tanghalian? Congratulations sa mga fans ng Warriors. Wow! Okay, so yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Martes. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.